Ibinabahagi ko ang bagong impormasyon tungkol sa mga problemang naranasan ni Michael Maki sa karera bago ang pagpatay kina Monique at Spencer Tepe. Ang vascular surgeon ay nakakulong ngayon at inakusahan ng pamamaril at pagpatay sa kanyang dating asawa at asawa nito sa bahay nila sa Columbus. Noong Disyembre 30, may hawak kaming dokumento tungkol sa mga nangyari bago ang mga pagpatay. May mga naghahanap kay Michael Maki dahil sa isang kaso ng malpractice sa Vegas. Ipakikita ko ang mga dokumentong ito para makita natin ang sinasabi nila ukol sa isang posibleng alanganing bahagi ng nakaraan ni Maki. Nasa kaso tayo ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Halos 15 taon nag-aral si Michael Maki para maging vascular surgeon. Ngayon, mas kilala na siya bilang umano'y mamamatay tao kaysa sa mga nagawa niya bilang doktor. Pero mukhang hindi rin malinis ang karera ni Maki bilang doktor na pinaghirapan niya ng husto. Sabihin na natin, dahil may hawak akong mga dokumento na may kinalaman sa isang kaso kung saan si Maki ang akusado, ito ay isang kaso ng malpractice na isinampa sa Las Vegas. Dati nagtrabaho si Maki sa surgical group sa Nevada. Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Mahalaga ito sa pagtingin sa mga paratang laban sa kanya sa Ohio. Hindi lang ang kaso, kundi pati kung paano ito nangyari. Mukhang ginawa niya ito sa posibleng pagsisinungaling o pagtakas. Tatalakayin ko pa ito mamaya ng mas detalyado. May bagong impormasyon mula sa pulisya, ngunit wala pa silang komento sa motibo ayon sa press conference kahapon. Baka obvious na ito sa publiko pero para sa akin, mahalaga na mismong pulisya ang nagsabi nito. Itinuturing na nila ngayon ang nangyari kina Spencer at Monique Tepe bilang isang insidente ng karahasang domestiko. Si Maki, syempre, ay minsang naging asawa ni Monique Tepe. Sabaturski ang apelyido niya noon dalaga pa at ito ang larawan ni na Michael Maki at Monique sa araw ng kasal nila. Ikinasal sila noong 2015 pero agad ding naghiwalay. Noong 2017 pagkatapos ng diborsyo, nagkanya-kanya na ng landas sina Monique at Maki. Hindi pa nililinaw ng mga pulis sa Columbus kung ano ang naging ugnayan ni Maki sa mga tipi matapos ang diborsyo. Noong Mayo 2017 naghain ng diborsyo si Monique. At meron kaming mga record ng korte na nagpapakita na iniwan na niya si Michael Maki nang hindi bababa sa 6 na buwan bago siya naghain ng diborsyo. Dahil ang diborsyong ito ay isinampa sa korte sa Ohio, at doon siya nakatira ng hindi bababa sa 6 na buwan bago siya naghain ng diborsyo. Ngayon, tungkol kay Maki, nasa Roanoke, Virginia pa rin siya. Kaya kapag tiningnan natin ang nakaraan ni Maki pagdating sa kanyang akademikong background na sa totoo lang ay napaka-impressive. Para maging vascular surgeon, pumunta siya sa Ohio State at nagtapos ng med school. Noong 2014 pinakasalan niya si Monique at lumipat sila sa Virginia kung saan ipinagpatuloy niya ang pagsasanay bilang surgeon. Nanirahan siya sa Virginia para sa residency mula 2015 hanggang nagtapos siya noong 2020. Pagdating sa personal niyang buhay at diborsyo, mukhang maayos naman ang kanilang paghihiwalay. Naaalala ko ang mga araw matapos mapatay sina Monique at Spencer at ang tanong kung sino ang may gawa nito. Dahil sa pampublikong tala, agad nalaman ng mga tao na kasal na si Monique dati, ngunit nasa ibang estado ang dating asawa. Isa siyang si Ruhano. Sinabi ng pulisya na wala pa silang mga suspect nung panahong yon, kaya oo, alam namin na dati na siyang kasal. Pero pagdating sa maraming espekulasyon na siya ay isang suspect, wala namang anumang pampublikong ebidensya na nagtuturo doon. Hanggang katapusan ng linggo, inaresto si Michael Maki. Balikan muna natin ang diborsyo bago ang kasong malpractice. Noong 2017 nagsampa ng diborsyo si Monique at makalipas ang 1.5 buwan ipinagkaloob ito ng hukom dahil sa hindi pagkakasundo. Ngayon si Maki ang may-ari ng bahay sa Virginia. Bumalik si Monique sa Ohio at agad na nakarecover mula sa diborsyo. Nakilala niya online si Spencer, isang dentista, at nagpakasal sila noong 2020 bago magsimulang bumuo ng magandang buhay. May 2 anak siya kay Spencer, Tepe, 4 at 1 taong gulang. Nasa loob sila ng bahay. Noong pinatay ang kanilang mga magulang, napunta na sa pangangalaga ng mga kamag-anak ang mga bata. Monique. May degree siya sa Early Childhood Education mula Ohio State, pero stay-at-home mom siya. Mukhang namumuhay ng pangarap si Tepe at maganda ang bahay nila sa Columbus. Ngayon, habang nagpapatuloy siya sa kanyang buhay, naroon si Michael Maki at ipinagpapatuloy niya ang kanyang profesional na pagsasanay para maging isang siruhano. Pagkatapos ng residency, kailangan mo pa ring mag-aral dahil sa kanya.
Iniulat na kumuha siya ng fellowship sa isang medical center sa Maryland. Alam natin ngayon na may aktibong lisensya siyang maging siruhano sa California at Illinois. Diyan siya nakatira at naaresto nitong nakaraang weekend. Ngayon, habang sinusundan natin si Maki, dumaan din siya sa Las Vegas. At diyan siya nagtrabaho para sa isang surgical group na tinatawag na Las Vegas Surgical Associates. Ngayon, sinasabi ng grupong ito na nag-aalok sila ng malawak na hanay ng mga procedure. Kung may problema ka, pupunta ka sa kanila at may surgeon na gagawa ng procedure para sa'yo. Ngayon, pinag-uusapan natin ang kasong malpractice na ito. Tungkol ito sa isang insidente sa Las Vegas na may kaugnayan sa procedure ng pasyente noong 2023 at meron tayong mga dokumento na may kaugnayan sa kasong ito at tatalakayin natin kung tungkol saan ang kaso. Pero talaga, ang mahalagang bahagi ng kwentong ito. At muli, bakit? Mahalaga ito sa konteksto ng buhay ni Michael Maki bago ang pagpatay kina Spencer at Monique Tepe, lalo na kung paano ito lumalabas. Tumugon siya nang hanapin siya ng korte. Aktibo pa rin ang kasong isinampa noong Mayo 2024. Makikita mo sa talatang ito ang pangalan ni Dr. Michael David Maki bilang isa sa mga nasasakdal. Ayon sa kaso, isang lalaki ang nagpagawa ng procedure noong Hulyo 2023 sa Las Vegas Medical Associates. Ayon sa kaso, may medikal na kondisyon ng lalaki na nagpapahirap sa mga ugat sa binti niyang magbalik ng dugo sa puso. Tinatawag itong lower extremity venous insufficiency. Ayon sa kaso, isang physician's assistant na nagtrabaho kay Michael Maki ay di umano'y nagsagawa ng bahagi ng procedure. Ayon sa kaso, ang physician assistant raw ay naglagay ng catheter, tubong ginagamit para mag-drain ng ihi. Ipinapasok niya ang catheter sa pasyente at sinasabi ng kaso na hindi ito nailagay ng tama. Dahil dito, nabali at naiwan ang 86 na pulgadang bahagi sa katawan ng pasyente. Mukhang sobrang di komportable iyon. Pinangalanan sa kaso si Dr. Michael Maki dahil siya raw ang responsable sa pagsasanay ng physician assistant na naglagay ng device at sinasabing hindi niya ito naturuan o hindi niya naturuan ng maayos. Ayon sa kasong ito. Kaya ngayon, alam na natin ang dahilan kung bakit isinama si Dr. Maki sa kasong malpractice na ito. Pag-usapan natin kung saan naging kahina-hinala ang mga bagay ayon sa mga dokumento ng korte. Ito ang dokumento na naglalahad ng mga pagsubok ng korte na ihatid kay Dr. Maki ang binagong reklamo. Kung saan kailangang personal na pumunta ang isang tao at iabot ito sa kanya. At meron tayong mga tala na nagpapakita na ang mga taong inatasang hanapin si Dr. Michael Maki ay hindi ito nagawa. Matapos ang siyam na pagtatangka, bigla na lang siyang nawala ayon sa record ng korte. Simula Setyembre 2025, 3 buwan bago pinatay ni Maki sina Monique at Spencer Tepe. Sinubukang ihatid ng isang tao ang subpina kay Dr. Michael Maki. Noong Setyembre 30 na eksaktong 3 buwan bago pinatay sina Spencer at Monique. Ang taong nagtatangkang maghatid ng mga dokumento ay nagsabi na pumunta siya sa address na nakalista para kay Maki sa Las Vegas. At walang sumagot, tahimik ang lahat. Nangyari ito 7:30 ng umaga kinabukasan. Bumalik ang tao 10:45 ng umaga sa parehong address at may tao na sa bahay ayon sa kanilang isinulat. Quote, narinig ang television. Nang kumatok ako, pinatay ang television, pinindot ko ang doorbell at kumatok ng ilang beses pero walang sumagot. Kaya pagkatapos ng 8 araw, Oktubre 9 na. May isang tala na nagsasabing nakipag-usap sila sa isang taong nagngangalang Dr. Peter Caravella sa Las Vegas Surgical Associates. Quote, sabi niya, wala siyang ideya kung nasaan na si Dr. Michael Maki ngayon. Sabi niya bigla na lang itong nawala. Ngayon, kapag tiningnan mo yan, hindi lang basta doktor ang pinag-uusapan, kundi isang vascular surgeon. Hindi siya ordinaryong empleyado na biglang nawala. Isa siya sa mga pangunahing tao sa klinikang yon. At ayon sa mga tao sa klinika kung saan siya nagtatrabaho, bigla na lang siyang nawala. Maya-maya nung araw na yon, bumalik yung nag-abot ng subpoena sa address ni Dr. Maki pero wala pa ring sumagot o tao sa bahay. Nalaman din ng tao na nag-expire ang lisensya medikal ni Maki sa Nevada noong Hunyo 2025. Sabi sa dokumento, naghanap pa sila at may nahanap na address sa Las Vegas. Pero pagpunta nila ron noong Oktubre 20, sinabi ng babaeng nagbukas ng pinto na hindi nakatira roon si Maki at hindi niya ito kilala. Kaya ang WSYX Television, isa sa mga istasyon sa Columbus. In-interview nila ang abogadong nagsampa ng kaso na nagsabing peke raw ang address na ibinigay ng surgical group para kay Michael Maki. Sabi niya mo, kapag iniisip mo kung sino ang pwedeng akusahan ng double murder,
At ito ay isang abogadong nagsasampa ng malpractice, kaya alam niya ang tungkol sa medical na profession. Profesional, ang isang vascular surgeon ay nasa pinakailalim ng listahan ng mga taong iisipin mong maaaring akusahan ng ganitong kakilakilabot na krimen. At nang sinabi niya, ang pagkakaroon ng sitwasyon kung saan posibleng nagbibigay sila ng pekeng address at nagtatago para hindi maserbisyuhan, ay talagang kakaiba ngayon, alam na natin. Matapos ang Las Vegas, lumipat si Maki sa Illinois at ang address sa kanyang mga dokumento ng pag-aresto ay isang mamahaling kondo sa Lincoln Park, Chicago. Nakausap namin ang kapitbahay niya ngayong linggo na kumuha ng video sa mga pulis matapos maaresto si Maki nitong weekend. Sabi ng kapitbahay, si Maki ay madalas nag-iisa. Nakilala niya ito noong tag-init sa pool deck ng building. At sabi niya, mabait naman ito pero madalas nag-iisa. Nakagugulat para sa lahat ng nakatira sa building na may isa pala sa kanila na pagbibintangan sa mabigat na krimen. Ngayong linggo, ayon sa pulisya ng Columbus, maraming armas ang nakita sa apartment sa Chicago ni Maki at maaaring isa rito ang ginamit sa pagpatay. Ito ay isang pag-atake na may kaugnayan sa karahasang domestiko. Tulad ng alam natin, si Maki ay dating asawa ni Monique Tepe. Nakuha sa video surveillance ng kapitbahayan ang sasakyan ng suspect na dumating bago ang pagpatay at umalis agad pagkatapos. Naikonekta ng mga investigador ang sasakyan kay Maki. Natagpuan ang sasakyan sa Rockford, Illinois at may ebidensyang si Maki ang humawak nito bago at pagkatapos ng mga pagpatay. Maaari rin naming sabihin na maraming armas ang nakuha mula sa ari-arian ni Maki at may paunang ugnayan mula sa aming nibin sa isa sa mga armas na nag-uugnay nito sa mga pagpatay. Kaya ito ay bahagi ng aming panayam sa dating kapitbahay ni Maki na nagbigay sa amin ng mga video ng gusali. At sa loob ng gusali, kung saan may nakapark na pulis, 24 na oras bawat araw sa loob ng ilang panahon sa labas ng kanyang unit sa ika-12 palapag. At ito lang ang sinabi niyang tumatak sa kanya tungkol sa kanya. Ngayon, kung iisipin, kilala ko si Michael Maki dahil dito sa pier may swimming pool at barbecue pit kami sa itaas. Noong nakaraang tag-init, nakilala ko ang bagong residente at ipinakilala ko ang sarili ko. Napakabait niya. Hindi kami nag-usap tungkol sa trabaho or anumang ganon. Sinabi ko lang sa kanya ang tungkol sa gusali at kung gaano ito kaganda. At maligayang pagdating sa pier at ang Air Water Show ang pinakamagandang lugar para panoorin ito sa lungsod. Dahil dumadaan sila sa harap natin at napakaganda, talagang ang sarap sa pakiramdam. Nagkakasalubong kami papasok sa building or elevator. Aminado akong nakalimutan ko na pangalan niya. Binati ko siya ng hi, binati rin niya ako. Tapos sabi ko, wow, ang haba ng araw natin. Oh, mahaba talaga ang araw. Wala na kaming nakausap pagkatapos noon. si Maki ay nakatira sa Chicago at maganda ang biyahe niya papuntang trabaho. Nagtrabaho siya sa OSF St. Anthony Medical Center sa Rockford, Illinois, mga 1.5 oras mula Chicago. Sabi ng pulisya, inaresto ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives si Maki malapit sa trabaho niya nung nakaraang linggo. Ikinulong siya sa Rockford ilang sandali matapos hating gabi ng Sabado, ayon sa record ng korte. Sa unang pagharap, tinalikuran ni Maki ang karapatan sa extradition hearing. Ayon sa pulisya ng Columbus, may ginagawa silang hakbang para maibalik siya sa Ohio upang harapin ang aggravated murder na isinampa sa kanya dahil sa ginawa umano sa dating asawa at bagong asawa nito. Kinumpirma ng pulisya na ang taong interesado ay yung nakita sa video na naglalakad sa likod ng bahay ng mga Tepe noong pinatay sila. Nakaitim siyang damit, may hood at hindi tumitingin sa mga kamerang nakakabit sa likod ng ilang bahay sa eskinita. Kinumpirma ng pulisya na si Maki ang nasa video na naging susi sa kanyang pagkakaaresto. Natuntun nila siya gamit ang surveillance camera noong gabing yon. Papunta sa kotse pabalik ng Illinois at sabi nila kay Michael Maki nakarehistro ang kotse. Nakakabahala talaga kung totoo yon. Balik tayo sa kaso ng malpractice. Isang malinaw na babala ito. Nawala agad sa surgical practice mo. Ilang buwan bago mo raw patayin ang ex mo at asawa niya. Mahirap talaga intindihin. Isa sa ginagawa namin sa Law and Crime ngayon ay alamin pa ang nakaraan ni Maki. Maraming chismis online tungkol kay Michael Maki at sa kanyang pagkatao noon. Nakipag-usap ako sa isang taong nakakakilala sa kanyang bayan sa Zanesville, Ohio. Isang lugar na mga 1 oras sa silangan ng Columbus, kung saan siya nag-aral sa kolehiyo. Isa itong bayan na may mga 25,000 katao, may pakiramdam ng maliit na bayan, talagang maliit ang pakiramdam. Sinabi ng mga nakausap ko na matalino siya at marami nang nagawa sa papel.
Ang Zanesville Times Recorder ang lokal na pahayagan doon. Nandoon sa bayang yon. At meron pa nga itong artikulo. Noong 1974 noong si Maki ay nasa unang baitang pa lang. At nakatanggap siya ng honorable mention sa isang patimpalak ng paggawa ng poster para sa mga bata na pinamumunuan ng kalihim ng estado ng Ohio. Pagkatapos, noong siya ay 13 taong gulang na. Muling nabanggit si Maki sa parehong pahayagan dahil sa mataas na marka sa State Science Day. Noong 14 siya nabanggit ulit siya at nanalo sa lungsod. Spelling bee, ang salita niya ay Siege, S-I-E-G-E. Nagtapos siya ng high school bilang top ng klase nila. At dito siya nakilala ng mga taong nakausap ko. Sabi lang nila, napakatalino niya. Isa siyang National Merit Scholar, Biology Student of the Year ayon sa dyaryo at miyembro ng National Honor Society. At napabilang siya sa top 25 sa American History Contest ng Ohio University. Hindi pa kasama na sa larangan ng palakasan, napasama siya sa All Honorable Mention, All State para sa football. Kaya may isang tao ka na, kung titingnan mo ang kanyang LinkedIn profile, parang tinicheck lang niya ang bawat kahon na talagang kahanga-hanga siya. Pero ang tanong, ano nga ba ang nangyayari sa kanyang personal na buhay? Ano ang lagay ng kanyang isip? Wala pa ring tiyak o kumpirmadong impormasyon ngayon. Nag-aral siya sa Ohio State at tumagal ng 15 taon para maging vascular surgeon na nakatuon sa ugat at daluyan ng dugo. Ito ay isang uri ng operasyon na kailangan mong maging sobrang eksakto at kailangan mong magsikap ng husto para makuha talaga ang karerang iyon. Walang duda na matalino siya sa pag-aaral, ngunit naging asawa rin siya sa kasal na agad na uwi sa hiwalayan. Ito ang sinabi ng bayaw ni Spencer Tepe tungkol sa kanya ngayong linggo kay Angelet Levy, kasamahan ko sa Law and Crime for Us. Nakilala namin si Monique noong 2018 nang unang ipakilala siya ni Spencer sa amin. Pero medyo sigurado na kami dahil sa mga kwento ni Monique tungkol sa sarili niya. Hindi niya tinatawag na Spencer kundi dating asawa at sinasabing masama ito, emotional na mapang-abuso at nananakot. At alam boss, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para makaalis siya sa situasyong yon at nakilala niya si Spencer at namuhay ng masayang masaya. Pero hindi ako makakapagsalita para kay Monique pero alam ko na nagbago siya bilang tao dahil doon at marahil ay palaging nasa likod ng isip niya iyon. Hindi ko alam. Hindi siya nahiyang pag-usapan iyon at kung paano ito nakaapekto sa kanya sa isipan bilang isang tao na nagpapatuloy sa buhay. Narinig na namin ang mga kwento at nakausap siya tungkol sa mga sitwasyong ito pero sa parehong oras, iniisip naming lahat na dati na itong nangyari. Masaya na si Monique ngayon, may pamilya at kasama ang mahal niya. Kaya habang alam namin ito, mas namangha pa kami sa magkasintahan mismo at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Mahirap muling makahanap ng mga nag-aakalang kaibigan ni Maki nitong mga nakaraang taon. Maraming chismis tungkol sa pagpapalaki niya sa Zanesville na patuloy naming kinukumpirma. Mukhang iniwan niya ang Zanesville at hindi na bumalik. Tungkol sa pamilya, ang tanging pampublikong komento ay Facebook post ng isang nagsasabing kamag-anak siya ni Michael Maki. Tinanggal na ang post. Poprotektahan namin ang kanilang pagkakakilanlan. Nilalaman, di ba, gusto ko sanang humingi ng dasal. Si Michael ay kamag-anak namin. Tumigil ang puso ko nang mabasa ko ito. Bata pa kami, humanga ako sa kabaitan at husay niya sa sports at pag-aaral. Hindi ito ang tunay niyang ugali. Lahat ng sangkot ay kailangan ng dasal. Napakalungkot ng sitwasyon na ito. Nalulungkot ako kapag iniisip ko kung anong klase ng pinagdadaanan niya kung nagawa niya ito. Nakikiramay ako sa kanya. Madilim na talaga ang mundo ngayon at pwede tayong lahat maging biktima nito. Pakiusap, manatili tayong malapit sa Diyos at sa mapagkakatiwalaang tao. Patuloy tayong lumapit sa liwanag, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kinontak na namin siya pero hindi pa sumasagot o bumabalik. Inaalam namin kung paano ang pamilya nila kasama si Michael Maki at ang dinamika nila. Pero kung susuriin ang buhay ni na Michael Maki at Monique Tepe matapos ang diborsyo, mas maayos ang naging buhay ni Monique. Buhay siya na pinalilibutan ng nagmamahal at minahal niya. Sila ay inilalarawan bilang buhay ng kasiyahan. Si Rob Misleh na bayaw ni Spencer Tepe na nakausap ni Anjanet nitong linggo. Napaka-positibo ng kwento niya tungkol sa mag-asawa at sa saya na naibigay nila habang magkasama.
Kung titignan mo si Maki ngayon, mukhang tutok talaga siya sa kanyang profession. Parang naging mag-isa siya, halos parang nomad ang naging buhay niya. Kapag iniisip mo yung mga lugar na napuntahan niya at kung gaano siya kasipag para sa kanyang karera. Pero kapag tiningnan mo itong kaso ng malpractice, sinasabing hindi na ito malinis ngayon. Sinabi ng pampublikong tagapagtanggol ni Maki sa lokal na pahayagan sa Rockford, Illinois, pagkatapos ng kanyang unang pagdinig sa korte, na inaasahan niyang magpapahayag ng walang sala si Michael Maki kapag siya ay iniharap sa mga kaso sa Ohio at hinihintay pa natin sa oras ng pagre-record na ito ang kanyang pagbabalik sa Ohio para harapin ang mga kaso. Narito si Patrick Provenzal, trial attorney. Salamat sa pagsama dito sa Law and Crime habang sinusubukan nating unawain ang kwentong ito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kasong malpractice na ito mula sa Las Vegas, gaano ito kaseryoso. Tulad ng kapag binasa mo ang mga dokumento, gaano kaseryoso pagdating sa mga kaso ng malpractice na maaaring masangkot ang isang surgeon. Ibig kong sabihin, gaano kaseryoso itong kasong ito. Well, ibig kong sabihin, seryoso ito para sa biktima, syempre, o sa pasyente. Dahil, alam mo, may naiwan na instrumento sa loob nila na nagdulot ng matinding komplikasyon. Sa kasamaang palad, pagdating sa kung gaano kadalas mangyari ang ganitong mga bagay, mas madalas itong nangyayari kaysa sa gusto ng kahit sino. Pero iisipin mo talaga, maaari mong tingnan ang batas sa Nevada na talagang nagpapahintulot sa ganitong uri ng mga demanda kahit na kadalasan ay may mga kinakailangan pa. Kung saan may isang doktor na nagpa-practice sa parehong larangan ng medisina gaya ng doktor sa kaso na nabasa ang mga record at pagkatapos ay nagsasabing oo. Nagkaroon ng malpractice o paglabag sa pamantayan sa pag-aalaga na nagdulot ng pinsala sa pasyente. Dito, madalas naiiwan ng mga surgeon ang espongha instrumento o iba pa at basta na lang napuputol na talagang nagpapahiwatig ng isang totoong pagkakamali na nagawa habang isinasagawa ang prosedurang ito. Ito ang exception sa patakaran na kailangan pa ng doktor na magsabi kung ito ay maling gawain o kapabayaan. Sa Nevada, mukhang di na kailangan yon sa ganitong sitwasyon. Kitang-kita na inaakusahan si Michael Maki ng mabigat na krimen base sa mga nalaman natin tungkol sa kanya. Pero sa professional na aspeto, kapansin-pansin sa akin na ito ay isang tao na magaling na estudyante at magaling na atleta nung high school. Nagpatuloy at parang ganun. Para maging sirujano, kailangan ng matinding pag-aaral, trabaho at pagpasa sa maraming pagsusulit. Mahigpit ang pagpili ng vascular surgeon kaya tiyak ang tiwala. Makikita mo rin ang tibay ng kanyang karera. Halimbawa, narito ang kasong ito. Ilang buwan bago ito, hindi natin alam kung may kaugnayan o epekto ito sa kanyang isipan, pero tiyak may epekto. 3 buwan bago naganap sa Columbus. Malaking problema ba sa karera ng siruhano kung masangkot siya sa ganitong kaso? Sa totoo lang, laging problema ito madalas kapag alam mo, siguro depende kung gaano kataas ang profile ng kaso. Madalas, ang mga ganitong bagay ay hindi napapansin ng karamihan sa mga pasyente ng ospital o ng klinika ng doktor. Talagang ang tanging paraan para malaman ng pasyente ang ganito ay tingnan ang medical board o mga listahan sa website ng estado para makita kung may mga kaso ng malpractice na isinampa o naayos na or kung ang isang doktor ay naparusahan na kaugnay ng isang pagkakamali or malpractice sa paraan ng pag-aalaga nila sa isang pasyente. Pero sa pangkalahatan, karaniwan ang mga ito sa kabuuang sistema ng medical na practice. Tulad ng iba, nagkakamali rin ang mga doktor kahit gaano sila katalino o kadami ang kredensyal. Siyempre, sa ganitong kaso, ito ay napakalinaw at halatang halata. Sa palagay ko, karamihan sa tao ay walang motibo at kaalaman kung saan at paano maghanap at makakita. Naranasan na ba ito ng doktor nila? Pero sa kasamaang palad, madalas talagang mangyari ang mga ganitong bagay. Mahalagang malaman ito. Sa kasong ito, hindi siya ang sinasabing nagkamali sa paglalagay ng catheter. Ayon sa kaso, ang physician assistant ang gumawa noon at siya ang namamahala sa pagsasanay ng physician assistant na yon o sinasabi ng kaso na siya ang responsable doon. Kaya siya nadawit sa isyong ito. Mukhang hindi karaniwan ang mga nakalista tungkol sa pagtatangkang makipag-ugnayan at ihain ang reklamo sa kanya. Tumatak sa akin na may kumatok sa pinto, namatay ang telebisyon at walang nakakaalam kung nasaan siya. Pero yung kakausap ko sa isa pang doktor na nagsabi niya, hindi pa namin nakikita yung lalaki, parang hindi namin alam kung saan siya nagpunta. At parang wala siya, alam mo yon, hindi naman sa okay lang kung nurse lang ang gumawa, pero surgeon ito.
bigla siyang nawala sa mga tao sa Vegas. Ano masasabi mo? Gaano kadalas mangyari yon sa ganitong mga kaso? Hindi talaga karaniwan. Ibig kong sabihin, ang dami talagang kakaiba tungkol sa kasong ito kahit siya lang mag-isa. Dagdag pa, may connection pa raw ang ginoong ito sa kasong dobleng pagpatay sa Ohio. Siguro may dahilan kung bakit siya nawala. Kahit magkaugnay, marami talagang hindi karaniwang bagay dito para sa kahit sinong doktor. Um, Hindi alam ng mga tao sa klinika niya kung nasaan siya at wala rin siyang malpractice insurance sa Nevada. Alam ko na nung nagsampa ng kaso ang abogado ng nagrereklamo, nabasa ko ang isang komento. At siguradong sa parehong sitwasyon, inaasahan kong makakatanggap ako ng impormasyon mula sa insurance company ng doktor na nagbibigay ng kanyang malpractice insurance at ang connection niya sa isang lokal na ospital o klinika o kung anuman. Siya ang supervising physician ng physician's assistant na gumagawa ng procedure nang maputol ang parte ng instrumento sa loob. At dapat may nakakaalam. Sa normal na sitwasyon, saan may pribilehiyo mag-practice ang doktor na binigyan ng credentials? Sino ang nagbibigay ng malpractice insurance sa mga doktor sa ospital, klinika at kumpanya ng insurance? Lahat ng yon ay hindi totoo. Sa kasong ito, walang nakakaalam kung nasaan siya at wala siyang insurance. Nagbibigay siya ng peking address. Sobrang kakaiba, lalo na para sa taong nasa rurok ng karera niya. Isa akong matandang doktor na malapit ng magretiro. Maintindihan siguro yon pero doktor siya na nasa rurok ng karera at may mga pasyente. Kahit tumigil siya sa pag-practice, kailangan pa rin niyang makipag-ugnayan sa mga kasamahan para sa tuloy-tuloy na pag-aalaga sa pasyente. Na meron siyang lahat ng yon pero bigla siyang nawala ng walang nakakaalam kahit sino sa mga nakakakilala sa kanya. Hindi malaman kung nasaan o ano ang ginagawa niya ay kakaiba para sa isang cardiovascular surgeon. Oh, at alam mo ito, ang mga pagtatangkang makontak siya ay nangyari nung Setyembre ng taong ito. Sa tingin ko, una ito nung Setyembre 33 buwan bago pinatay sina Monique at Spencer Tepe. Alam namin na pagkatapos niyang umalis, base sa mga nalaman namin, sa Illinois siya nakatira noon nang mangyari ang mga pagpatay. Dati siyang nakatira sa magandang apartment sa Lincoln Park, Chicago at nagtrabaho sa medical center ng isang healthcare group sa Rockford, Illinois. May kinalaman ba ito sa mga bagay tulad ng malpractice? Alam mo na masangkot sa isang kaso ng malpractice? O kaya naman yung mga isyong kinakaharap ng kumpanyang sinusubukang ihabla siya? Katulad ng iba, magiging red flag ba yon? Alam ko rin na ang OSF St. Anthony ay naglabas ng pahayag na nakikipagtulungan sila sa mga autoridad. Pero alam mo, lalabas ba ang ganitong bagay sa proseso ng pagkuha ng isang surgeon para sa isang malaking ospital? Kung naging kontrobersyal ang pag-alis nila mula sa grupong ito sa Vegas, Dapat lang, alam mo ang connection. Gaya ng ibang situation na may mag-hire ng isang professional na responsable sa kalusugan at kapakanan ng mga pasyente. Dapat may tamang pagsusuri. Nasampahan ka na ba ng kaso or may nakabinbing kaso laban sa'yo? Ikaw ba? May personal kang insurance or may klinika ka bang pinagtatrabahuhan na ikaw ay naka-insure doon? May pribilehiyo ka ba sa ibang ospital o pasilidad pangkalusugan para ma-verify namin ang iyong magandang reputation ay kinikilala ng mga kasamahan mo at kinikilala ng mga association bilang isang mahusay at kwalipikadong doktor. At ako, napakahalaga talaga ng mga yon para sa kahit anong organisasyon ng pangkalusugan. Kapag kumukuha ng empleyado, tinitiyak nilang kilala at kwalipikado ito sa kakayahan at ugali para magawa ang trabaho. ngayon dahil dito, alam mong may nakaka-interest na bahagi. Kasi base sa alam at naiulat tungkol sa kanya, mukhang isa siyang mahusay na estudyante. Umaangat siya. Lahat ng trabaho para maging surgeon, residency, fellowship, ginagawa niya. Pagdating mo ng 3 pus, dun ka palang tunay na surgeon kahit ang dami mo ng pinag-aralan. Pero pag binasa mo itong kaso, kakaiba ang pakiramdam. Hindi ko masasabi na labas sa kanyang pagkatao kasi hindi ko naman siya kilala at inakusahan siya ng isang mabigat na krimen. Pero parang iba ito sa mga dati niyang gamit. Kapag tiningnan mo ang mga paratang sa kanya, pati ang hiwalayan nila ni Monique Tepe, at di rin natin alam ang marami tungkol sa pagpapalaki niya,
maliban sa pagiging magaling na estudyante. Sinasabi ng mga tao, ano ang namumukod tangi sa iyo tungkol kay Michael Makid sa puntong ito? Mahirap talagang pagdugtungin ang mga pangyayari. Sa palagay ko, iyon ang tinutukoy mo kanina. Meron kang isang tao na sa lahat ng itsura ay talagang isang napakabait na binata at may maliwanag na kinabukasan. Ngayon dahil sa bagong revelation at mga pangyayari, mukhang may seryosong nangyaring mali o baka may lumang bagay sa nakaraan niya na naging dahilan para sa kanya. Ang lumalabas ay parang nagkakagulo base sa mga paratang ng kung ano ang nalalaman. Ibig kong sabihin, may isang Ginoo na nagkaroon ng napakamatagumpay na karera sa lugar ng Chicago at pagkatapos ay nag-practice sa Nevada. Walang paliwanag para doon. Nagkaroon ka ng biglaang diborsyo pagkatapos ng kasal sa isang dalaga na sa lahat ng itsura ay ikaw. Akala mo hindi sila maghihiwalay agad matapos magpakasal. Kapag may maliwanag siyang kinabukasan pero ngayon may mga paratang ng malalang krimen at pagpatay sa mag-asawang iyon, maganda sa OIO, talagang may malakas na pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang tila isang napakagaling, matagumpay at iginagalang na siruhano. At kung ano ang lumitaw sa nakaraang 8 o 10 taon dahil sa pagkawasak ng kasal, pagkasira ng propesyon at malinaw na paratang ng matinding krimen. Oo. At hindi ako yung tipo na, alam mo yon, sinusubukang i-profile siya. Hindi ako ganon. Alam mo yon, hindi ko alam kung paano i-profile ang mga tao tulad ng ginagawa nila. At alamin kung ano ang nasa isip niya. Pero naiisip ko rin, ibig kong sabihin na nakakalungkot nakikita natin. At tinawag ito ng pulisya na isang gawa ng karahasan sa tahanan. Wala pa silang sinasabi tungkol sa motibo, pero ikaw nakikita natin ang mga kaso ng karahasan sa tahanan. At yun nga, alam mo, yung nakikita ng dating asawa ang mag-asawa sa isang party, tapos may nagaganap na karahasan. Inaakusahan siyang nagmaneho mula Illinois papuntang Columbus para gawin ito, saka bumalik at naaresto sa Rockford. Hindi yung ano, paano mo maintindihan yon, pero parang isip ng isang tao talaga na gagawin yon at maisasakatuparan pa. Parang siya ay inakusahan matapos magmaneho ng ilang oras. Mula sa depensa, hindi ako sigurado sa depensa niya. Iniisip ko lang kung paano maaapektuhan ang depensa niya kapag mas marami pa tayong nalaman sa kaso. Sa tingin ko nabanggit mo na yan nung nagsimula ka. Parang pagpo-profile din pero mula sa depensa, mas tinitingnan ang hilig or ugali niya base sa mga ibinigay, hindi gaanong pagpo-profile sa kanya. Isang particular na sikolohiya, ngunit masusing investigasyon ng kanyang psikolohikal at psychiatrikong kalagayan na may mga pangyayaring nagpapahiwatig na nakakaranas siya ayon sa karaniwang paraan ng pagsasabi. Naputukan siya ng damdamin na merong isang bagay na matagal nang naiipon na naging dahilan para tuluyan siyang mawalan ng malinaw na pag-iisip. Dahil dito, mula sa matagumpay na batang siruhano, nauwi siya sa pagkakaposas at pagdadala sa Ohio para harapin ang kasong dobleng pagpatay. Kaya sa tingin ko gagawin ng depensa ang lahat ng makakaya nila dito. At sa tingin ko, sa huli, baka hindi na masyadong tututukan kung ginawa niya ba talaga ang mga krimen, kundi mas pagtutuunan ng depensa ang parusa dito. Sa Ohio, ang aggravated murder ay maaring patawan ng death penalty o habang buhay na kulong. Kung isusuot ko ang sombrero ko bilang taga-usig, depensa at civil attorney na naranasan ko na lahat, alam ko kung ano ang posibleng takbo ng kasong ito. Papasok na ang depensa. Ipapaliwanag nila ang makatwirang motibo bilang hindi makatwiran na parang hindi ito krimen ng bugso ng damdamin. Dahil magiging mahirap ipaglaban na mayroong pagaan para sa isang taong kumilos dahil sa bugso ng damdamin. Pag nagmamaneho siya mula Rockford o Chicago papuntang Ohio at pabalik, kung hindi, mas malala itong mental, emotional at psikolohikal na pagbagsak na siya ay may sakit o talagang wala sa katinuan na hindi niya kayang maunawaan ang kriminalidad ng kanyang ginawa. Magiging napakahirap na laban ito para sa anumang legal na depensa, pero tiyak na magbibigay ito ng maraming ebidensya na maipapakita ng depensa sa hurado. Sino ang magdedesisyon sa parusang kamatayan kung itutuloy ito ng taga-usig?
para sagutin ang tanong kung sa lahat ng pagkakataon at kung ano ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at kung ano ang kanyang psikolohikal at psychiatrikong kondisyon na magbibigay daan para siya ay patawan ng parusang kamatayan. Oo. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin natin, pero maraming nakakabahalang detalye ang lumabas kung paano niya ito ginawa. Gusto ko ring itanong tungkol sa mahalagang ebidensya na nalaman natin kahapon mula sa pulisya ng Columbus. At naniniwala sila matapos nilang halughugin ang kanyang apartment sa Chicago na nakakita sila ng mga armas ayon sa kanila at meron sila nito. Tinawag nila itong paunang tugma. Sinasabi nila na yun ang pinaniniwalaan nilang ginamit sa pagpatay at itinago niya sa bahay. Para sa hindi abogado, isipin na nating hawak na ang ginamit sa pagpatay. Malakas na ebidensya iyon, lalo na kung ang piskal ang may hawak ng ginamit sa pagpatay. Makakasira ba talaga ito kay Michael Mackey? Sa totoo lang, hindi aksidente ang paggamit ng katagang smoking gun, di ba? Ibig sabihin, kung nahanap mo ang armas sa pag-aari ng tao na akusado sa krimen at napatunayang may hawak ng armas na ginamit, na ikonekta mo na ang ebidensya, malamang mapapatunayan mo ang kaso mo. Kailangan lang suriin ang armas sa ballistics para maitugma ang mga bala mula sa biktima at mapatunayang konektado. Tinitingnan nila ang kalibre ng armas at uri ng bala at madalas sapat na yon para malaman mong tama ang direksyon mo. Pagkatapos, tatapusin ang ballistics test para makumpirma. Pero ang pagkakaroon ng armas ay malinaw na isang mahalagang bahagi ng kahit anong kaso. Iniisip ko, kasi ngayon ko lang ito narinig mula sa'yo, baka nahanap na nila ito. Iniisip ko noon, kahit hindi nila nakuha ang armas sa ruta niya pabalik mula Ohio, mahahanap pa kaya nila ito? Ibig kong sabihin, pwede siyang huminto kahit saan, itapon ito kahit saan. Kailangang maghanap ng mga pulis ng totoong malalim at mahirap na trabaho ng pagkuha ng lahat ng location data niya mula sa kanyang telepono kung sakaling dala niya ito. Alamin kung huminto ba siya kahit saan sa daan at pagkatapos ay magsimulang maghanap. Sa mga bukirin, imburnal o saan mang lugar, mahirap tukuyin kung saan niya itinapon ang sandatang ginamit sa krimeng ito sa daan-daang milyang iyon. Nang matagpuan ito, nabawasan talaga ang bigat ng trabaho. Ang pulis, para talagang mapatibay at maiugnay siya sa paggawa ng krimen na iniaakusa sa kanya. Palagay ko pinapatibay nito ang puntong nabanggit ko bilang depensa sa kaso. Maaring hindi talaga nakatuon kung ginawa niya ito, kundi ang pagtatanggol sa kanyang buhay at pagsagip sa kanya mula sa bitay. Makikita pa kung ano ang mangyayari, nasa proseso pa raw. Pinaplano pa nila kung paano siya ililipat mula Illinois papuntang Ohio, kung saan haharapin niya ang mabibigat na kaso laban sa kanya. Patrick Propansal, trial attorney, masaya kang kasama sa Law and Crime. Salamat sa pagsama. Walang anuman, Chris, maraming salamat, ingat ka. Tapos na ang On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at sa Spotify. Ako si Chris Stewart. Kita-kits sa susunod.